Magandang gabi po sa inyong lahat. 11 nights na lang po, Pasko na. Merry Christmas sa inyong lahat. Welcome muli dito sa ating weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Last week, pinag-usapan natin ang isang bahagi ng Isaiah 53. Nalaman natin na ang Panginoong Jesus ay na-prophesy na dadaan sa paghihirap, kalungkutan at pighati upang lahat tayo ay maligtas at mapalaya mula sa mga ito. Dinala ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating kasalanan, naparusahan ng karumal-dumal na paghihirap upang tayo ay matubos at maligtas sa mga parusa. Pinagdaanan ng ating Panginoon ang lahat ng ito. Kusa siyang pumasok into the human experience of rejection, of grief, and pain. Ang Pasko ay isang alaala ng katuparan ng prophecy ni Isaiah. Ang Messiah na ipinanganak bilang tao upang maisakatuparan ang redemptive plan ng Panginoon. Sa gabing ito, let us come together and understand the true meaning of Christmas. Let us all pray to the Lord and feel His presence as we pray together for the revelation of the meaning of His words and for our understanding upang tayo ay magkaroon ng ganap na pangunawa sa mensahe mula sa Kanyang banal na salita. Tara, pray tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa ganitong pagkakataon na kami muling bumaling sa iyong mga salita. Thank you for allowing us to listen to your words and for opening our minds and hearts. Help us to understand and allow us to live a life according to your will, according to your word, and according to your purpose. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Sa ating pong pagtitipon ngayong Kapaskuhan, ituon natin ang ating mga puso sa tunay na dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko. Ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong si Jesucristo. Sa gitna ng mga ilaw, mga dekorasyon at masasayang himig ng mga awiting Pasko, maglaan tayo ng ilang sandali to reflect on the profound significance of God's gift to humanity. Bago tayo tumuloy sa ating scripture reading, bibigyan ko muna kayo ng kwento. Doon sa may malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Ngayon, basahin na natin ang ating scripture sa gabing ito. Sa Lucas chapter 2, verse 10 to 11. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na inyong Panginoon. Ang ibig sabihin ng Kristo ay piniling hari na siyang Panginoon. Ito ang ating scripture ngayong gabing ito. Pero basahin ko rin po sa English version. Luke chapter 2 verses 10 and 11. And the angels said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Ano ang mga aralin sa scripture na ating binasa? Makikita natin na merong announcement of joy. Merong magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan. Sabi sa Bible, I bring you good news of great joy. Imagine the shepherds nung gabing yun na napapaligiran ng ningning ng makalangit na liwanag. Napuno ang kalangitan sa pagpapahayag ng anghel at ang mensahe ay malinaw. Uulitin ko, ang mensahe ay malinaw. Magandang balita
na magbibigay ng malaking kagalakan, ng kasayahan, joy sa lahat ng tao. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang banal na pahayag ng kagalakan, ng kasayahan o joy na pumasok sa mundo. That joy, profound and everlasting, had entered the world through the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. A Savior was born for you and me. That would bring real joy in our hearts to celebrate not only during this season, but every day in our lives. Mga kaibigan, tandaan na sa gitna ng ating pagdiriwang, naway maalala natin na ang kagalakang nararanasan natin tuwing Pasko ay hindi lamang produkto ng kasiyahan, kundi refleksyon ng kagalakang hatid ng tagapagligtas ng ating buhay. Ang joy na ito ay isang regalo para sa lahat ng tao. Binagyang diin sa mensahe ng anghel ang pagiging holistic. Ang sabi, mabuting balita ng malaking kagalakan para kanino? Para sa lahat ng tao. Ang kaloob ni Jesus ay hindi nakalaan lamang sa ilang mga tao. Ito ay isang universal na alay ng pag-ibig at pagtubos para sa lahat. Para sa iyo, para sa akin, para sa iyong mga gulang, para sa iyong mga kapatid, para sa mga kaibigan, sa mga kaklase, sa mga katrabaho, at para sa lahat. Maging bata man o matanda, maging anuman ang kanilang lahi. Habang nakikipagpalitan tayo ng mga regalo sa mga mahal natin sa buhay, alalahanin natin ang tunay na regalo na makukuha ng bawat pusong tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Can I hear a hallelujah? Hallelujah. Sa ating scripture, mapapansin din natin na ang Savior ay dumating na. Sa verse 11, makikita natin doon ang sinabi, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon, ang inyong tagapagligtas. Alam niyo, ang sabsaban sa Bethlehem ay crib o duyan, hindi lamang sa isang sanggol, kundi ang pag-asa ng kaligtasan. Ang nasa sabsabang iyon ay ang hope of salvation. That means the hope of salvation has come to pass. Si Jesus na buhay, ang tagapagligtas, ay pumasok sa ating mundo upang maging tulay sa pagitan ng Diyos at ang sangkatauhan. Ngayong panahon, tayo ay magalak sa kaalaman na ang ating tagapagligtas ay dumating na siya ay nagdala ng liwanag sa kadiliman at kaligtasan sa mga nawawala ng landas. Tandaan natin mga kapatid, ang ating scripture bilang kabuuan ay isang panawagan sa pagsamba. It is a call to worship our Lord and Savior Jesus Christ. Sa pagdiriwang natin ng Pasko, hayaang tumugon ang ating mga puso sa pagsamba. Ang mga pastol na nasaksihan ang makalangit na pagpapahayag ay pumunta sa lugar upang makita ang bagong kapapanganak na tagapagligtas. Gayon din mga kaibigan, lumapit tayo kay Jesus na may pusong puno ng pasasalamat, na nag-aalay ng ating pagsamba bilang tugon sa hindi mapantayang gift of love from our Father. Let us now pray to end this Devo. Heavenly Father, as we celebrate the birth of your Son, Jesus Christ, we thank you for the gift of joy, the gift of redemption, and the eternal life. May our hearts be filled with gratitude, and may our lives reflect the love and hope found only in our Lord and Savior Jesus Christ. All this we pray in Jesus' name. Everyone say, Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devosyonal na ito ay magbibigay sa inyo ng encouragement,
and inspiration. Abangan ang ating weekly devotional at mga panibago pang mga episodes. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at social media accounts ng Cool FM. Isang hiling lang pong pamasko para sa akin galing sa inyo. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Ngayong Pasko, naway mapuno ng kagalakan ng ating Panginoong Hesukristo ang inyong mga puso at tahanan. At naway ang tunay na kahulugan ng panahong ito ay magbibigay ng inspirasyon sa pasasalamat, pagmamahal at pagsasamba sa ating Panginoon. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! Merry Christmas and God bless you all!